Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon ng gabi. Si Brother Joe ito ng Creoke Pananampalataya at Katotohanan. Muli, ako'y magbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Unang-una ho ay kinakailangan kong i-demonstrate ito at gawin ho at para sa ikatututo ng iba. Wala ho sa Biblia na nakalagay ang mga Kristiyano ay hindi dapat magkaroon ng tinatawag na possessed firearms sa legal na paraan, ang ibig sabihin. At mayroon tinatawag na mga license kung sa Philippines, yung tinatawag na possessed to own a gun o weapons. At mayroon tinatawag na yung permit to carry. At mayroong ibang mga tinatawag na pinagbabawal yan tuwing araw ng eleksyon ay hindi mo pwedeng dalhin kahit saan. So ay nang isa rin to sa mga ganon kasi nga siguro para iwas sa tinatawag na kaguluhan. Pero bakit ganun pa man, marami mga lisensya, permit, pero yung iba ay hindi yata nila makontrol ang kanilang mga sarili tungkol doon. Sa Biblia ay hindi ipinagbabawal lang magkaroon ka ng tinatawag na firearms or protection. Nung araw, ang tawag dyan sa mga weapons ay swords. Yung mga swords o yung tinatawag na tabak, kung tawagin tabak. Subalit, sabi ron ay meron tamang pagkagamit nun. Maalala ninyo si Apostol Pedro na matapos manalangin ng Panginoon, dumating si Judas Iscariote. Yung mga kasama niyang mga nagdatingan, yung mga elders, tsaka yung mga security ng Sanhedrin ay may dalang mga sulo at tsaka sibat. So may weapon sila. Kumbaga sa sa panahon natin ngayon, yung mga long rifle or firearms. Si Apostol Pedro ay nagdala siya ng tabak o itak niya. Sapagkat sinabi, di ba, ng Panginoon, na ang wala sa inyong sword ay pagbili ang kanyang balabal o cloak at bumili ng isa. Sapat na ba ito, Panginoon? Meron dalawang itak sila na sabi ng Panginoon, that is enough. So makikita natin doon na Jesus Christ didn't say, hindi niya sinabi sa mga Christians na bawal ang mag-armas. Subalit, nung aarestuin ng Panginoon, di ba, sabi ng Panginoon, kung aarestuin niyo ako, kung ako ang kailangan ninyo, pakawalan niyo sila, yung mga alagad niya, na hindi sila madamay dito. Hindi yata siguro makapaghintay si Pedro, at ang nangyari ay inunahan niya yung isang servant ng isang high priest o priest, na ang pangalan ay Malcolm o Malchus, at tinaga yung tenga. Ano sabi ng Panginoon? Sukbit mo ang iyong sword. Hindi mo ba alam na, ayun na nga, nag-discuss ang Panginoon na ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak rin mamamatay sa maling paggamit. Ayun ang ibig sabihin nun. Kasi nakikipag-usap na nga ang Panginoon. So, inunahan pa ni Pedro na nakikita ko yung commotion doon sa senaryo na yon. Kausap niya yung mga mahuhuli sa kanya. Pakawalan niyo sila, wala silang kinalaman dito, hindi sila dapat madamay. Sige, ikaw lang ang kailangan. Ito naman si Pedro, siguro sobra init ng ulo, ay kulang sa tulog, o talagang mapusok lang siya, ay nanaga siya. Pinagbawalan siya ng Panginoon kasi yung ginawa niya is offensive, hindi defensive mode. Kasi hindi pa naman sila sinasalakay ng mga huhuli sa Panginoon di ba? Makikita nyo ron. So, yung sa kanya is a wrong move. Ba't ka mananaga na hindi naman talaga dapat? So, ang pananampalataya sa Panginoon, kahit ikaw ay Kristiyano, ay hindi ka pinagbabawalan ng Panginoon na to possess o to own guns na galing sa legal ways at meron kang at least enough training, safety training. To make it story short, halimbawa ito sa akin, isa lang to sa mga firearms ko. Ito ay Glock 17. Meron ako iba pang mga kasi masyado maliit yung iba, compact. Ito,
Tandaan ninyo, unang-una, i-clear ko muna. Okay. No magazine. No magazine, ay ilusot ko yung daliri ko. No round in chamber, nakikita ko. No round in chamber ito, mga kapatid. The weapon is safe. Yung rear, yung slide to the rear, meaning na-clear ko na siya. Na-clear ko na itong weapon. No magazine. No round in chamber. Clear. Iba kasi ito sa ibang mga pistol. Itong tinatawag na Glock 17, para ma-secure po siya na nakalock, ibig sabihin na alam mong walang bala, kinakailangan you have to press the trigger. Kapag magpe-press kayo ng trigger sa anong pistol, don't like that. Kung may nagladaan o ano, hindi. Dapat sa ground lagi. Pag mag-clear kayo, lagi sa ground. Walang tao sa paligid ninyo. O kaya nakatalikod kung ganyan ganon sa lupa, doon sa pader. O hindi nakaganon dapat. Para walang accidental discharge. And then, kinakailangan i-click nyo to, yung trigger. So, clear na ho ito, yung demonstration ko. Isa lang ho ito sa demonstrate ko. Bawal ba ang isang preacher o isang Christian na magkaroon ng armas? Hindi ho. Laging tatandaan, ang lagi ko nasa isip, cross, Bible, and the sword. Ayun na lagi sa akin. Dahil nasa Amerika ako, kahit sa Pilipinas siguro, kung nandyan ako, magkakaroon ako ng ganito. This is not intention to hurt someone or to destroy someone. This is to protect lives and property also. So dito, sa Amerika, tulad sinabi ko, ang mga tao rito, mostly mga Christians, they love God, they love guns, and they love this country. Kaya kita ninyo, yung mga Japanese noon before World War II, gusto nilang i-invade ang Amerika. Nagdalawang isip sila. Kasi sabi, yung Everglades daw ng Amerika, halimbawa, kung anong dami ng mga dahon o Everglades, yun ang dami ng mga armas ng mga tao. Kasi the forefathers of the America na like Constitution, yung founders ng Amerika, they knew na kapag walang armas ang kanilang mga tao, they will be easily killed, annihilated, and invaded by other country. Kaya ang Amerika hindi ma-invade. Walang bansa na makaka-invade dito dahil sa terrain at yung mga tao ay well prepared. At the age of 6 years old, 7 years old, they know how to shoot, lalo na yung mga taga-southern, mga southerners. So ito, lagi yung tatandaan na ang inyong finger ay lagi nasa labas. Pag hinahawakan nyo yung ganyo, hindi sa loob ng trigger, outside dito sa, kung makikita nyo yan, laging ganyan. At never nyo ipo-point to anyone. At kung i-check nyo, never nyong titignan yung barrel na gano'n, tulad ng ginagawa ng mga, yung ibang mga, I don't know, kung may training sila. So, hindi ho tinitignan to. Kung gusto nyo makita yung barrel, kalasin ninyo. Kakalasin nyo lang ho ito. Hindi ko na i-demonstrate para hindi na ho masyadong maba. Madali naman yung kalasin ito. So, ito ay hindi pinopoint kahit kanino. At kapag sa gun range lang, kapag ready ka na mag-shoot, i-aim mo dun sa target paper at doon ka na magpaputok. Pero hindi ito pinagmamalaki o pinakikita yung brandishing. Hindi ho. Hindi. Lagi yung tatandaan, kapag kayo may mga barel, mga Christians, at meron kayong sadness sa buhay nyo, parang hopeless na kayo, don't think about guns. Don't think about this. No, you don't need this. Kapag kayo ay sad, lonely, don't think about guns. Pag kayo naman sobrang saya o nag-uumapaw ang inyong galak, don't think about guns. Kapag may problema kayo sa inyong asawa, girlfriend,
o kapatid o kamag-anak, may problema kayo sa sarili nyo, sa trabaho nyo, don't ever think about this gun. Kaya kung hindi nyo ginagamit ang gun, ay ilagay nyo sa safe na lugar, sa gun safe. At lagyan nyo nitong lock. Ilalagay nyo lang ganyan. Sa ganyan, pagkatapos nyan ay higpit nyo na. Ilalak nyo ganyan. Kasi, importante kasi na ilalak to. Either dito yung nyo aning sa taas, okay, ganito, yan. Ilalak nyo lang ganyan. Pretend nailak ko na. Nandito, may susi naman ako nito. Halimbawa, nailak ng ganyan. Nakaganyan lang. Pagkatapos, tabi na niya, huwag nyo papahawak sa mga bata o sa mga sino man na hindi naman nila pamilyar ang baril, at never nyong iiwanan to with ammunition inside. Alam niyo mga Christians, mostly ang sinasabi ko rito, yung mga tunay na mga Christians na nangangaral ng salita ng Diyos. Sabihin ko sa inyo, mga American preachers, they carry their own guns. If you go to Texas, they are preaching the gospel and they carry their own guns sa side nila o dito. Yung mga CCW kung tawagin. So ito, binali ko na. So clear. So what I'm trying to say ay ganito. Tulad na sinabi ko nung kailan lang, meron din akong preaching noon na nangaral ako about this. Naalala nyo, at kung napapanood nyo sa tinatawag na mga news, doon sa Nigeria, kahit sa Sudan, pinagpapatay ng mga terorista o Boko Haram yung mga Christians. Libo-libo ang pinapatay doon. Parang pumapatay lang sila ng mga manok. Isipin ninyo na kung armless ang isang Christian, kasi kapag mali ang pagkakakilala natin sa Bible, mali ang pagbasa natin, ganito, hindi natin inunawa ng gusto. Akala kasi natin na habang nasa mundo tayo na to, ay total, poprotektahan naman ako ng Diyos, ng Panginoon, magkakaroon naman ng himala. Hindi, paano kung hindi nangyari yun? Tulad niya, sinalakay sila. Hindi sila nakapalag, hindi sila nakalaban. At maraming napatay at ginahasang mga babae, tapos pinatay, at yung mga bata, inihahagis pala sa hukay, pagkatapos bubuhusan nila ng gasolina. Ganun ang ginagawa. Buhay, binubuhusan ng gasolina, sinusunog. Ganun ang mga terorista na mga Muslim. Alam niyo yung religiong Islam, they are demonic. Sa simula pa lamang, nung nabuo yan ng 635 AD, ay pumatay na sila ng pumatay ng mga Jews and Christian doon sa Mecca, maging sa Medina at sa Mecca. At ayun ay bahagi na ng kanilang teaching o doktrina, na gusto nila sila ang maghari sa mundo. At alam natin, ay religion ng demonyo yan, ang Islam. That's not a religion of peace. Almost 173 wars, magmula nung si Muhammad ay nag-utos na pagpapatayin ng mga tao para ma-convert. Isipin ninyo, kung yung isang Christian na komunidad ay walang armas, papasukin. Kaya sinasabi ng iba, sabi ng Bible, manalangin na lang tayo at magdasal. Ubus kayo. Kung ganon. Di ba ang labanan dito sa mundo ay hindi lamang spiritual, kundi is actual na labanan. It's
political and religion. Ideology yun. So, yung mga terorista. Kung ako tatanungin ninyo, ako ang Panginoon ko si Jesucristo, tagapagligtas ko siya. Subalit ako ay well-equipped. Bakit? Tulad ni King David na well-trained, tulad ni na Moses na lumaban sa mga Amalekites, yung mga kalaban na yun, na nandun sa pinuntahan nilang lugar. Kaya sabi ng iba na magpatawad daw. Teka. Pag sinabi magpatawad, ay kasama ba sa papatawarin ang mga tinatawag na ibinigay ang kaluluwa kay Satanas ng mga tao? Yung tulad ng mga terorista, ISIS, Boko Haram, yung mga terorista kahit sa Pilipinas. Tandaan ninyo, a good Christian, a good well-armed Christian can defeat the enemy. O yung tinatawag na armed terrorist, a Muslim terrorist. Only well-armed Christian can defeat the enemy. Babasahin ko rito sa Biblia. Dito sa John chapter 20 verse 23, pagkatapos cross-verse natin sa Matthew chapter 16 verse 19. Ang sabi rito, Jesus said, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Lahat ba ng dapat gawin natin o gumawa ng kasamaan sa atin o sa mga tao o sa ating mismo mga mananampalataya ay kinakailangan ba always forgive them? Tingnan nyo, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. Nasa aking sarili kong pagpapasya kung patatawarin ko isang tao o kung lulumpuhin ko siya at gagapiin ko ang teroristang yun. Hanggang sa sila ay maubo sa mundo. Prerogative ito ng Panginoon na sinabi, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. So makikita natin dito na dumating tayo sa mundo hindi para pagpapatayin ng sino man, kundi para tayo ay manaig at ang katotohanan ay manatili at ma-preserve ang buhay at pananampalataya nating mga Kristiyano. Cross-verse sa Matthew 16:19, ulitin ko, i-cross-verse natin sa sinabi ng Panginoon, Matthew 16:19. Jesus said, and I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Jesus Christ gave us the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth, ano ibig sabihin ng bind? Talunin, gapusin, puksain, labanan. Ayun ang meaning ng bind. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Ibig sabihin, inapprove ng Panginoong Diyos. Inapprove ni Jesus Christ. Whatever you destroyed yung mga enemy na strongholds ng enemy, ang sabi rito ay He approved it. And whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Kung meron kayong mga patatawarin o pakakawalaan, ay patatawarin ng Panginoon sa langit. We are in a very dangerous world. Dangerous world. Tulad sa Pilipinas. Anong enemy ng mga Pilipino ngayon? The communism, communist China. At kapag ang mga Pilipino ay hindi well-armed, well-prepared in a battle that na darating, coming soon, mauubos ang Pilipino. And the Philippines must learn how to fight and defend the Philippines. And every Christian also must learn
how to defend the Philippines not only in prayers but in actual battle. Maaaring magsasabi sa inyo, saan mo nalaman yan? I'm a born-again Christian. I'm a Christian. I believe in Christ. Dati I just pray, Lord, send them help. Lord, make a miracle to these people. Mga pinapatay na mga komunista at mga terorista. You know what I did? I used the pen and sign. And I joined the military. And I went to the actual war zone. Kalaban ko yung mga Arabong teroristang Muslim. Natakot ba ako? No. If I die, I die. At makakapasok naman ako sa kaharian ng Panginoon. Subalit kung ikaw ay Kristiyano, ang galing mong magdadaldal sa pulpito, Lord will gonna protect us. What if not? And then you're asking God in prayer, Lord, send help, Lord. Sino ngayon na magpapadala? Hindi yung mga taong well-trained. Yung mga taong mga military na halimbawa galing sa Amerika na with different backgrounds and cultures and religion too para ipagtanggol ka. Is that what you want? Paano kung walang dumating na help? Kasi nga gagawin ng Amerika, magkakaroon pa ng tinatawag na boto doon sa tinatawag na Congress kung tutulungan nila ang Pilipinas laban sa China. What if hindi kagad dumating ang tulong? Kinakailangan every Filipino people, either born-again Christians, Pentecostal, Methodist, Baptist, must learn how to fight, must join, and learn how to use guns and weapons. Hindi yung sasabihin ninyo, the Lord will gonna provide. You're cowards. At ang sabi ng Revelation, di ba, yung mga duwag daw itatapon sa impyerno. So, hindi talaga kayo naglilingkod sa Panginoon at hindi nyo kayang ibigay ang buhay ninyo para sa Diyos, para sa bansa, at para sa katotohanan, at para sa Biblia. So, puro lang kayo tinatawag na stage actors doon sa mga churches nyo. Ganun lang kayo. Listen to me, mga born-again Christian. If you keep on hiding under the pulpit, na sinasabi ng mga preacher ninyo, hindi kayo ina-encourage na mahalin ang bansang Pilipinas, mahalin ang Diyos, mahalin ang Biblia at katotohanan, at hindi kayo lumaban sa kalaban, kayo ang unang mamamatay, I tell you. Kayong una. Kaya dito, Jesus said, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Susi sa tagumpay. Whatever you bind on earth, whatever you bind, gagapiin. Lalabanan natin ang terrorism. Lalabanan natin ang communism. Kinakailangan magapi. Sapagkat tutulungan ka ng Diyos sa langit, ginagapos din yung mga espiritu na maalipin sa mga tao na yon. They are bounded to hell. Pinili nila yon. Hindi mo papayagan na ikaw ang mapatay nila. Ikaw dapat ang makapatay sa kanila in an actual war, in an actual battle, in an actual na pagtatangkaan na kayo na ubusin sa inyong mga simbahan o fellowship. Pinasok na kayo at hindi kayo armado, wala kayong armas, and any one of you na wala man lang alam sa mga tinatawag na military drill and tactics o how to defend themselves at yung ibang tao. You have to think about that. Nasa mundo tayo ng tinatawag na madilim na patutunguhan ng mundo. Kaya kinakailangan, we have to stand for the truth. Stand for God. Stand for country. And sabi rito, sinabi ni Jesus sa Matthew 5:38 hanggang 39. Kasi marami nagsasabi nito eh. Ang sabi, you heard, it was an eye for an eye and a tooth for a tooth. Mababasa natin doon. Tapos sa verse 39, sinabi niya ni Jesus, but I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Sasabihin ng iba, kita mo, dapat pala hindi tayo gaganti ng tinatawag na violente. You are wrong. Basahin mo muna yung historical neto
na pangyayari. Sa Matthew chapter 5 verse 38 hanggang 39, yung sinabi ng Panginoon, it was an eye for an eye and a tooth for a tooth. Sino ang may utos neto? Ang Diyos kay Moses sa Exodus 21:24, Leviticus 24:20, Deuteronomy chapter 19 verse 21. Sa mga kalaban nila, datatnan nila doon sa tinatawag na Kanaan. Sapagat yung mga tao na yon ay mga tinatawag na possessed and inspired by the devil para ubusin sila. At nakasulat din yon sa Lamentation sa panaghoy, Lamentation. Na either sumulat ng Lamentation ay si Jeremiah. Lamentation chapter 3 verse 25 hanggang 31. Yung it was an eye for an eye and a tooth for a tooth. Mata sa mata. Alin yung mata sa mata? Yung pagka naghahamunan, titigan, walang kukurap. Ngipin sa ngipin. Yung gnashing of teeth. Gaganon. Alam niyo parang mga anong bansa yun? Yung sa tabi ng Australia, New Zealand. Yan, New Zealand. Auckland. Yung mga lugar na, yung mga may mga Polynesians doon na basta pag kahit sa mga football basketball nagnanashing ng teeth nila. Ayun yun Tititigan mo, mata sa mata. Pagka ikaw ay, yung mata mo ay hindi mo tinitig sa kanya, yumuko ka lang na ganon, talo ka. Is that what Christ want us to do? Na pag tumingin ka, talo ka? Pagka tiningin mo na sa ganon? Eye for an eye and tooth for a tooth. Ang sinabi na, ayun ang kautusan dati, ayun ang dating kasabihan. At dun magkakaalaman kapag meron ng tinatawag na nanguna. At kapag sinalakay ng isang tao, didepensa niya naman ang sarili niya. Doon na sila nagpapangbunok. Doon na sila naglalaban. Sinabi ng Panginoon Kristo ito. Ang sabi rito, mababasa natin yun sa 39, verse 39. But I tell you not to resist an evil person. Huwag ninyong gagantihan ang evil person. Singular, evil person. Kung isang tao lang yun. Mapapagpasensyahan mo, di ba? Isang tao lang. Subalit kung isang grupo na ng tao o religion, tulad ng mga teroristang Muslim, ay resist. Resist muna. Sapagat ganun ang sinasabi ng James chapter 4 verse 7, therefore submit to God, resist the devil and he will flee from you. Resist, labanan. Kaya hindi nyo pwedeng gamitin yung nag-iisang tao rito na, sinabi dito, but I tell you not to resist an evil person. An evil person, ibig sabihin yung sinner. Yung makasalanang tao. Huwag kayo magre-resist sa kanya. Alam niyo kung bakit? Meron nag-a-advance siya. Anong gagawin nyo? Nasa defense mode postures kayo. Alam mo, may lumapit sa inyo. Kinakailangan mag-back up ka ng konti, umatras ka ng konti. Kasi makikita mo yung bewang niya, kung susuntok siya sa'yo, kapag gumanon yung bewang, yung kamay niya, yung mga nagsasucker punching, ganun yun. Kahit yung mga boksingero, alam nila yun. Kahit ako, alam ko na yun. Kahit isang tao, alam ko lalapit sa akin, may bubunutin siya. Magbaback up muna ako, at least 2 step. At kapag nakita ko may panaksak na siya, gaganunin ko na yung damit ko, and then, I will, pam, pam, pam. Laging 3. So, anong ibig sabihin nun? Do not bring a knife in a gunfight. Ganun yun. Or, if you pull a weapon to someone, pinul mo yung weapon o pinakita mo, bubunutin mo na, kayong pinagbunutan ng barel at nakita nyo, either ituloy nyo o hindi, unahan mo na. Kasi may weapon na siya. Self-defense yun. Pag mayroong police investigation, self-defense to kasi may weapon Naunahan mo lang. Kahit ang husgado, papanigan ka Unang-una, kung illegal guns pa yung nasa kanya, illegal na pistol, o ikaw, ang baril mo ay lisensyado at mayroon kang training, hindi ka makakasuhan.
Kasi dito, sabi rito, na sa Matthew 26:67, Mark 14, verse 65, Luke 22:63. Eto. Ang sabi rito, alam nyo, babasahin ko muna yung importante itong yung tinatawag na kinakailangan ba mag-armas ang Kristiyano, kinakailangan ba magprotekta siya sa pananampalataya niya, kinakailangan ba na kapag inatake ay gumante. Yan ang importante nating sasabihin. Dito sa Matthew chapter 5:38, babasahin ko. Matthew chapter 5:38. Dito sa verse 38, ang sabi, "Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that ye resist not evil, but whoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also." Eto. Kapag nilapitan ka ng evil person, sinampal ka, hindi mo alam eh. Pagkatapos, iharap pa yung kabila. Ibig sabihin, nagpasensya ka. Ngayon, may sinabi ba ang Panginoon na kapag sinampal ka ng 3 beses, hindi ka na gumante? Sige nga, kayong mga nagsasabi na dapat hindi gumante, you are not following Jesus Christ's instruction. Kapag sinampal ka, harap mo pa yung kabila. Ano yun eh? Inataka ng 1 beses at nasa defensive posture ka, naunahan ka uli sa kaliwa. Pero yung pangatlo, tutuluyan ka na, huminto na kagad ang Panginoon doon eh. It's your decision na sinasabi ng Biblia na, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind, talunin, labanan on earth will be bound in heaven. Gagapusin sa langit. And whatever you lose on earth will be loose in heaven. Kaya dito, makikita natin dito sa 38, ang linaw rito na sinasabi na sa verse 39, that you resist not the evil. Hindi nyo kagad kayo magre-resist sa isang masamang tao o sa isang tao na halimbawa inuusig kayo. Isang tao lang to hindi group of religious people na halimbawa mga teroristang Muslim. Sila mahilig rito eh. So, kinakailangan na meron ka tinatawag muna na pangunawa kasi merong ibang nananampal na ay biro lang, ay hindi sinasadya. Kung ikaw ay Kristiyano, pinabayaan mo yon na 3 beses nasampal ka, ay tatanga-tanga ka na. Yung una pa nga lang sa akin, hindi ako papayag eh, pangalawa pa. Kasi, kumbaga sa ayaw nyo masasaktan ng sarili ninyo. Kaya yung mga anak nyo, nakita nyo sinampal ng ibang tao, hindi kayo gigibo. O yung nanay ninyo, tinadya ka ng ibang nanay o ibang kasama pa yung asawang lalaki, hindi kayo gigibo. For me, it's a war. It's a war. Whether kung saan manggaling, kung saan matapos yon, it's a war. In the first place, na pag nakita nyo ganon, walang karapatang sino man tao malakit ng kapwa niya tao, di ba? Hindi naman natin ginagawa yung bilang Kristiyano. Sinong kakampihan ninyo? Siyempre, yung kamag-anak ninyo. Sapagkat hindi nadadaan sa pananakit. Kung may problema silang usapin, nadadaan nyo sa usapan at pagpapaliwanag. Tandaan niya kahit sa barangay, di ba? Kung kayo pupunta ng barangay o police station, walang karapatang isang tao manakit ng isang tao. Kahit nakita niya na, kung siya man ang may pagkakamali, dalhin ninyo sa husgado o sa batas sa tamang forum sa batas na inilagay sa isang bansa. Kaya sabi rito sa verse 40, if any man will sue thee at the law and take away thy coat, let him thy cloak also. Ito rin, kapag tinanggalan ka ng damit, ng cloak mo, ibigay mo na sa kanya. By law, ang sabi rito, at if any man will sue thee at the law, yung kinuha yung ginarnish yung ari-arian mo, alam mo kung bakit? Maaring hindi ka nagbabayad ng tax mo. Maaring dinadaya mo yung BIR. O maaring dinadaya mo yung salin mo. And then, nalaman ng batas,
Ngayon, hindi ka napapalag. Ang sabi ng Panginoon huwag ka nang pumalag. Inuwain natin to. Hindi ito yung mga sinasabi mga hold-upper na kukunin yung damit mo. Kasi ganyan na pinipris na ibang preacher. Pasahin ninyo. Hindi ganito sinasabi ng Panginoon. Sinasabi niya, by law, kinuha yung damit mo, ginarnish niyo yun. Ibigay mo na pati cloak mo para hindi ka madimanda. Binayaran mo na yung utang mo. Verse 41, and whoever shall compel thee to go a mile, go with him 2 miles. Alam ba, sinabihan ka, pwede bang pakibuhat ito, 1 mile? Anong sabi? Nakiusap Maaring nakiusap to, go with him kahit 2 miles pa. So, asan dito yung sinasabing na ito ay mga tinatawag na dapat gawin. Ngayon, kapag pinagbuhat ka pa, hindi lang 1 mile, hindi lang 2 miles, ginawa pang 10 miles, slavery na yon. Anong gagawin mo? Resist. Resist the devil and he will flee from you. And ang sabi rin ng verse 42, give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Ito yung mga taong nanghihirap sa'yo. Lalo na yung mga mahihirap, walang makain. Dahil kababaha pa lang nila. Binaha sila dun sa halimbawa dun sa Cebu. Nanghihingi sila. Bigyan mo. Bigyan mo ng pagkain nila at kung ihiram sila, huwag mo nang asahan na maibabalik nila yan. Kasi lupasay na sila Nawala bahay nila, kabuhayan nila. Namatayan ng kamag-anak, namatayan ng mga anak, namatayan ng buong pamilya. Don't expect them to pay you back. Ito yung mga kasabihan ng Panginoon. Ngayon, iba yung siya tinatawag na, meron tinatawag na threat ang isang, halimbawa, terrorism o terorista. Ang gusto ng mga terorista ay kayo ay kidnapin at yung mga kababaihan ay gahasain tapos papatayin. Iba yun. Kaya sabi ng Biblia na resist the devil and he will flee from you. Resist, meaning fight. Nangangahulog ba kapag lumaban ka, ikaw ay isang rebelde na sa Diyos? Hindi. James 4:7, therefore submit to God. We have to submit to God. Ano sinasabi ng Biblia? Kapag binasa natin kahit sa New Testament, Old Testament, New Testament, na hindi tayo pababayaan ng Diyos, anong kinakailangan natin gawin? If there's a group of people, yung mga terorista, Boko Haram, ISIS, nasasalakayin kayo, papatayin tayo, ay, resist. Meaning fight. Diyan pa lang sa daanan, pagbabarilin na natin, may sniper tayo, tumba sila. Resist the devil and he will flee from you. At magtatakbuhan sila. Kaya ang Amerika, sa panahon ng mga ganyang kagipitan, sila ang protector. Kasi mostly, na nasa government, nasa military, ay mga Christians. Okay, babalik po ako. Uminom lang ako ng tubig at medyo natuyuan na. Kaya dito makikita natin dito sa muling binasa ko kanina na sinabi ng Panginoon sa mga alagad niya na hindi lang sa mga disipulo yun. Kung wala kayong cloak, buy one na pagbenta nyo, bumili kayo ng sword. Sword which is weapon. Bakit? Kayo mga Christian, eto. Every believers, every Christian, sa inyo, anong branch ng Christianity? I don't care anymore kung ano kayo. Bakit nananatili sa atin pa rin ang pananampalatayang Kristiyano? Ang Biblia. Bakit? Pinaglaban ito ng mga tao. Nagkaroon ng mga wars, nagkaroon ng mga digmaan, European Crusades, mga Crusaders, at yung iba pang mga tao mismo na muling nagbabalik at
Nasa bubungan yung aking malaking pabo kaya narinig ko, pinababa ko siya. Binombet ko ng, ng tubig ng hose. Bumaba na siya. So, babalik ako rito. Did Jesus Christ doesn't allow us to use any form of self-defense dito sa earth? Can someone na i-type nyo sa message niya kung meron kayong mga verses na nakita? Did our Lord Jesus Christ, prevented us to fight back and to defend our faith and our country from any invaders, especially mga terrorists, mga Muslim, communist? Meron ba? O kasi kahit sino mga bad people o masasamang tao? Wala, di ba? Wala. When I was in Iraq, yung mga terorista, nagbabahay-bahay pala sila. Tapos sasabihin, sa mga buong pamilya, papatay namin kayo kapag hindi nyo binigay ang isang anak ninyo para maglagay ng best, pasasabugin ng sarili. So, yung mga Muslim doon, kasi na-trap na sila Akala nila yung religion nila is religion of peace. Ngayon, pumasok yung mga ISIS. Ibinigay yung anak na hindi nila masyadong kahit hindi nila gusto, yung parang hindi masyadong mahal, kumbaga sa yun ang nilalagyan ng best. Pagkatapos, kasi yung mga perimeters namin doon, yung mga nasa bandang unahan doon, ayun yung mga hinired na mga Ugandan forces. Yung iba may Pilipino pa mga dating military sa Pilipinas. Pero hindi sila part ng contractor lang sila kung tawagin. Kumbaga sa just like mercenaries. Nandun sila sa unahan. Alam niyo kung napapanood ako na ibang Pilipinong buhay pa sa panahon na yun. Nung panahon ng kasagsagan ng gera doon sa Iraq. Merong mga vest. May sasakyan na darating, palalakarin yung bata, ang edad nasa mga 7 years old. Basta lumakad ka lang doon. Yung banda kami dito, mga snipers nasa una muna kasing mamamatay yung mga Ugandan doon. Tapos meron kaming firewall, yung mga wall na hindi makakadaan yung mga sasakyan kung mayroong terorista na may mga bomba yung sasakyan. So nandun kami. Kitang-kita namin sila ron. Alam niyo, kasi merong gate din yan hindi papapasukin basta-basta Itong sad part dyan. Mga bata pa yun, di ba? May mga vest. Alam namin may vest Ngayon, either mag-decide yung isang skipper na snipe the boy, i-snipe nyo. O kaya, utusan yung mga Ugandan doon, unahan na nila, bago pa mapasabog yung katawan, ay ginagawa. Unahan na nila. No choice. Kaysa sumabog yung tinatawag IED doon sa harapan mismo ng kampo, o doon pa lang sa malayo, tinitira na yon. Tinitira na. Hindi naman kagustuhan sa side namin na gano'n ang mangyari, pero for the sake of yung argument na collateral damage yun ng mga kalaban na ginagawa. Ganun kasama ang mga Muslim. Ganun kasama. Hindi sila lumalaban na silang yung mga batang utusan nila. Tatakutin yung fellow religion nila. Kaya nga, hindi nila alam yung mga mga Muslim na yon na kabilang doon, hindi nila alam na kayang-kaya silang isubo at ipapatay o patay sapagkat they don't care about those people, kasi religion nga ni Satanas yun, yung Islam. Islamic religion is a religion of Satan. Demonic religion. Did Jesus Christ doesn't allow us to use force in a form of self-defense? Hindi. Binigay na nga sa atin yung nga binasa ko Kung anong talian nyo dito sa lupa, tatalian sa langit.
whatever, baguhin niyo yung sentence na yun, whatever you destroyed in a war on this earth will be destroyed by God in heaven. Kasi binigay na yung key sa atin. That's why na peace through what? Superior firepower. Alam kasi natin ng kapayapaan. Madadala mo lang ang kapayapaan kapag winasak mo, ginera mo, dinestroy mo yung nagiging cause ng evil. Which is yung mga terorista na yon o komunista na yon. That's what the Bible says. Resist the devil, meaning fight back. Lumaban kayo. And he will flee from you. Kaya sabi rito, Luke 22 verse 36. Then he said to them, Jesus Christ said, si Jesus Christ nagsasalita rito, but now, he who has a money bag, let him take it. And likewise, knapsack o yung bag. And he who has no sword, the primary weapons of that day, yung mga nakaraang panahon na yon, weapons, now, guns, tanks, bombs, nukes, nuclear. Ang sabi rito, kung wala ka nun, let him sell his garment and buy one. See? Did Jesus stop us from arming ourselves to defend our faith and our country and our loved ones? No. Kinonsider pa nga ng Panginoon ito sa atin. Verse 37, ang sabi rito ng Luke 22:37, kailangan muna mangyari ang nasusulat about kay Jesus. And it happened. Yung namatay na siya, muling nabuhay. And then, we can pursue now this. Napalakasin natin ang stand natin na hindi ang mga Kristiyano ay magapi ng kalaban at kung anong gawin sa kanila, paglaruan, pagsamantalaan, patayin, dahil wala tayong armas. Not supposed to. Jesus Christ said, and he who has no sword, or weapons, or guns, or tanks, or military power, let him sell his garment and buy one. Kaya encourage ko sa Philippine government, sa AFP, and even sa PNP. Lagi nakakakalaban kayo ng mga terorista, di ba? Kapag wala kayong armas, hindi kayo well-equipped, malalagasan kayo. But if you're equipped, kaya itigil na, hulihin ninyo yung mga nagnanakaw ng pondo ng Pilipinas. Kinakailangan yung mga taong bayan ay maprotektahan nyo sa pamamagitan ng talagang pagtatayo ng totoo na tinatawag na flood control. At hindi lang doon, isubsidize nyo yung kanilang mga pag-aaral sa eskwelahan, yung mga bata. At meron din silang subsidize sa mga pagkain nila. At yung mga tinatawag na elitista, yung mga siraulong mga Pilipino nagnanakaw na umaakit ng politiko, nangangampanya para lang maprotektahan ng vested interest nila, ikulong ninyo. Kasuhan ninyo sa kanilang mga kasalanan. Gamitan ninyo ng puwersa. Yun ang tunay. Yun ang tunay na mensahe ng Panginoong Jesucristo rito sa mga huling araw. Jesus Christ said in verse 38 ng Luke chapter 22. So, nung sinabi ng Panginoon sa verse 36, and he who has no sword, weapons, or guns, let's say sword, yung panahon na yon, let him sell his garment and buy one. Pero hindi natin gagamitin ito to attack a group of people na tutukan natin ng barel na you have to receive Jesus Christ or else you're gonna die. Hindi ganon. Gagamitin lang natin yon once na merong tinatawag na deadly threat sa pananampalatayang Kristiyano at sa ating buhay bilang Kristiyano. Na mga ginagamit ng mga masasama, yung mga armas na yon na pampuksa sa tao,
Tandaan ninyo, only a good guy with a gun can defeat and stop the bad guy with a gun. Yun lagi yung tatandaan. So sabi ng mga alagad kay Jesus Christ sa verse 38 ng Luke chapter 22, so they said, Lord, look, here are 2 swords. And he said to them, it is enough. See? Did Christ said, oh, no, we don't need those. I'm gonna perform a miracles only. Hindi. It's enough. Kaya makikita ninyo, yung mga symbol ng mga sinaunang mga European crusades, yung mga crusaders, the Bible, the book, and 2 swords na nakaganon. Yun ang symbol nila. And then they won. Nananalo sila sa labanan. Kaya mga kapatid, ang ano rito ay, dito sa Biblia, kapag hindi natin inunawa ito, darating ang araw na wala na tayong Bibliang mahawakan katulad ito. Kapag hindi tayo, kayo mga Kristiyano, nawa sana ay ma-share nyo to sa iba. Ikaw ay nag-aaral ka bilang engineer, pagkatapos, you don't have like protection sa sarili mo. Sino tatawagan mo? Mga pulis? Bago pa dumating ay nawala na yung kriminal? Di ba? Kaya you need weapon, you need you need Christ, of course, in your life. But Jesus Christ said na hindi tayo pinagbawalan ng Panginoon Kristo na magkaroon ng armas. Sapagkat alam niya darating ang panahon na magiging malupit ang mundo, ang mga kasalanan ng mga tao ay laganap. At sinabi ng Panginoon na hindi tayo iwanan na ipababayaan man. Subalit kung tayo ay hindi armado, hindi handa, tulad na nangyari doon sa Nigeria, nangyayari ngayon sa Nigeria at Sudan, hindi sila makalaban. Inuubos sila. Wala silang armas. Yung military nila mahina. At yung sa Nigeria, yung mga Christian doon, dahil ang presidente nila ay Muslim, Vice President Muslim. Subalit kung sila ay may puwersa, they can fight back. And then here comes America, tutulungan sila. Ganon din sa Pilipinas. Ang mga Chinese ay communist. Walang kinikilalang Diyos. Lahat ng mga Christians na umahawak ng Bible, preaching the Bible is not enough. Hindi kayo pakikinggan ng mga terorista o ng mga komunista. You need to use your hands. Naalala nyo yung panahon nila ni Nehemiah, Ezra? They're building the temple at the same time they're holding the weapon. Let us build our country in the Philippines and get a weapon. Pumasok kayo sa mga military, mga trainee, mag-military kayo, kahit reservist, so that you know yung path ninyo na kapag nagkaroon ng gera, you are prepared. Hindi yung ngangal-ngal kayo sa isang sulok, Lord, kala ko ba, Lord, liligtas mo kami? You're wrong. We are in this evil world. This earth is full of garbage and trashes and evil people. Ine-encourage ko kayo, get a training. Huwag kayong maging victim o yung tinatawag na willing victim ng mga yon. Tulad ko, I use this only kapag nagkaroon ng kagipitan because I know how to use this. I'm not gonna use this for like para lang paglaruan ng isang tao. Hindi. Ang buhay ng tao mahalaga pa rin. Subalit kung ang mga kalaban na walang kinikilalang Kristo, walang kinikilalang Diyos, walang konsensya, ibig sabihin, walang humanity, we need this. The only way we can stop them is using this. High-powered weapon, guns, ammunitions, tanks, and everything. Kasi sabi ng Panginoon, in the last days, there will be wars and rumors of wars. He didn't say na hindi tayo kasama doon. Sinabi niya nga sa atin yung kasama tayo ron. Kaya may mga Christian na nagjo-join sa military. Tulad ko. May mga Christian na nagiging police officer. Kasi nung sinabi ng Panginoon, there will be wars and rumors of wars, hindi tayo exempted doon. We have
to join Christ's last prophecy na yon, na we will march and fight the enemy. Tao sa tao ang labanan, kinokontrol ng mga evil spirits sa taas, yung mga masasamang tao sa mundo. At yung mga anghel ng Diyos naman, ay tayo ngayon sila ang tumutulong sa atin. Naglalaban sa himpapawid, naglalaban din dito sa earth. I would rather have my Bible and have my weapon and my faith. So wala sa Biblia na kayo'y pinagbabawalan ng Panginoon na magkaroon ng pamproteksyon sa sarili ninyong buhay, sa family niyo at sa property niyo. You only need to do is how to use it safely. Tulad ng sinabi ko. Isa lang to sa mga weapons ko. At meron ako mga long arms din. Pero, hindi nangangahulugan na gagamitin ko to sa kasamaan. Kapag nagkaroon na ng matinding kaguluhan, pinapersecute ang mga Christian dito, alam mo, sa Amerika, at imposibleng mangyari yun. So, natural na ako'y lalaban at tatayo. May kasabihan nga, kasabihan ko to. It is better to die fighting than to die running or you running away. Mas may chance ka na mag-survive kapag lumaban ka kesa tumakbo ka. Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? Anong dapat natin gawin? Sa panahon natin ngayon, we are living the last days. Ang sabi ng Biblia sa James 4:7, therefore, submit to God. Submit yourself to God. Meaning, maging banal tayong lahat. Magpakabanal, magpakatatag. At kapag mataas ang pananampalataya mo, and then you can resist the devil. Not only resisting the devil in prayer, but in actual war. In physical war, in literal war. Bullet to bullets. Tanks to tanks. Weapons to weapons. Resist the devil and he will flee from you. And then meaning, we're gonna have a victory. Tatakbo raw ng kalaban. Pero tandaan ninyo, tatakbo lang ang kalaban, magre-retreat lang yun, babalik pa yun. We need to empower ourselves always and every day sa mga pangyayaring yan na nagaganap sa mundo. Mga kapatid, ang nais kong sabihin sa inyo, magpasubmit kayo sa Diyos. Submit yourself to God. Not to any religion. Not to Islam. Not to communism. Submit yourself to God through our Lord Jesus Christ, our Savior and Lord and God and King. Maraming salamat. Ito yung kapatid sa pananampalataya, si Brother John ng Karayoke, pananampalataya katotohanan. Pagpalain kayo ng Panginoon and always keep safe. At mapagmatsyag kayo sa inyong mga paligid. God bless you lahat and keep on praying and keep on worshiping the Lord God Almighty in the name of Jesus. Everybody say amen and amen.